So yun, what's up mga par? Panibagong video na naman ang ating reaction. Ito yung mula kay Andy the Explorer. Ang title ng kanyang video ay Manika, Siniba ng Aswang. Pinakanakatakot video na hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. So i-play na natin to para matapos na. Nakakilabot na video na ito na mula sa bansang Russia, na kung saan, ang 18 years old na si Leonid Grazer habang nakakulong at nililitis ang kanyang kaso sa Moscow, Russia dahil sa pagpatay nito sa kanyang kapatid na babae na si Aradia Coral, ay bigla na lamang may gagawin itong nakakatakot na hakbang na ikinabahala at ikinataranta ng kapulisan na nagbabantay sa kanya. Ayon pa sa defendant, pinaslang niya ang kanyang kapatid na babae dahil sa utos sa kanya ni Satanas kaya niya ito Oh. Grabe. Utos doon ni Satanas. nagsasaksak ng ilang beses. Si Leonid Grazer ay nakakulong sa Shubinsky Courthouse sa isang kulungan na may salamin na dingding, na idinisenyo para sa mga kriminal na lubhang mapanganib at upang maiwasan ang pag-atake nito sa iba. Grabe yung kulay nyo. Kala mo parang walang dugo, no? Itong Maputla. pambihirang practice na kung saan ang isang mapanganib na kriminal ay ikukulong sa isang special na kulungan ay bihira na lamang makita sa ibang bansa o labas ng Russia. Idinsenyo ang kulungan na ito upang ma-prevent ang pag-atake o di kaya ang pagtakas nito. Subalit ang inyong matutunghayan ay halimbawa ng isang pagtakas ng mapanganib na kriminal na hindi umubra ang kanilang special na kulungan upang makatakas ito. Dito ay makikitang mahinahon naman si Grazer, subalit makalipas lamang ang ilang sandali, ay ito naman ang susunod na mangyayari. Makikita sa video ang paglusot ni Grazer mula sa slot sa itaas ng bulletproof security duct. Dito ay hindi makikita kung papaano niyang nagawang lumusat sa itaas, subalit makikita sa video na sinubukan ng babaeng pulis na buksan ang pinto upang pigilan ito sa pag-akyat. Makikita sa video ang ginagawang pagpalo ng batuta ng pulis sa kriminal na ito upang mapigilan itong tumakas. Subalit tila ba hindi ito sumusuko kahit pa pinapalo na ito. Binubulang na naman ni Satanas yan. Dito naman ay tumakbo ang babaeng officer at pinindot ang isang malaking button upang humingi ng backup sa mga kasamahan nito. Makikita din na halos nahubuan na ito ng pantalon dahil sa isinasagawang pagpigil ng mga pulis sa kanya. Dito naman ay may dumating pa na isang officer na may dalang pangkuryente sa kanya. Ayan. Yan, tingnan natin. Dito ay makikitang natakot na ang delikadong kriminal dahil sa taser na sinusubukang gamitin sa kanya. Takot pala siya eh. Sa bandang huli, ay bumalik na muli sa loob si Grazer dala ng kanyang takot sa electroshock weapon na ito. Di ba? Malakas kasi yun. Talagang hindi ko na naranasan yun. Kung ano lang, ayun nga lang naaluhan eh. Lalo pa kung tumagal sa katawan mo yun. Matapos naman maibalik ang kanyang pantalon, dito ay inamin niya ng walang alinlangan na siya nga ang pumaslang sa kanyang kapatid at ayon pa sa kanya, hindi niya ito pinagsisisihan. Ang may-ari ng kinatatakutang Yeld King's Head Inn na matatagpuan sa Chester, England kasama ang dalawa pa niyang kaibigan, ay pinayagan ng grupo ng mga ghost seekers na magpalipas ng isang gabi sa halos 400 years old na hotel na ito, upang imbestigahan ang mga paranormal activity na nangyayari sa loob ng hotel at upang maranasan din nila sa kanilang sarili ang mga kababalaghan na nangyayari sa iba. Sa kanilang pananatili sa loob nito, dito ay may nakuhanan na nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari ang nakuhanan ng CCTV camera.
Ang CCTV camera sa loob ng building na ito ay binubuo ng 16 na CCTV security camera, at ang lahat ng nakukuhanan na pangyayari sa kanila ay kanilang ipinopost sa kanilang YouTube channel na My Haunted Hotel. Sa unang gabi ng kanilang pag-iistay sa loob ng hotel na ito, noong una ay normal lamang ang lahat, dito ay makikita pa na masaya at nagbibiruan sila, subalit lingid sa kanilang kaalaman ay may mga mangyayari palang hindi inaasahan. Panoorin ninyong mabuti. Katie, no. Look at her. Funny, Katie, you know This I'm is the the one doll. who's me. What are you carrying it for? Oh, she's got to bear out to the back, Katie. Makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay may bigla na lamang kababalaghan ang mangyayari mula lamang sa pintuan ng kanilang room. Panoorin ninyong mabuti. Is there a child? Are you outside that door? That's got to be the door. That is the door. Oh my god. Are you outside that door? Dito ay mayroon din iba pang pangyayari na nakuhanan ng CCTV camera ang nagpatakot sa iba pang members ng My Haunted Hotel team. Ang sinasabing video clip na ito ay nangyari sa restaurant ng hotel na kung saan ang team nila na may kasama pang ibang guest, sa kanilang pagtitipon, dito ay may bigla na lamang kababalaghan ang mangyayari sa kanila. Pagmasdan ninyong mabuti. I need to hear you, Charles. I need to know who you are. Is your surname Griffith? Nangyari. What? The glass fell off! The second piece of evidence is just as astonishing as the first, and we are able to document this moment from 4 different cameras, which clearly capture what we deem to be poltergeist activity, as a glass is flung from the function room bar. I need to know who you are. Is your surname Griffith? Is your surname Griffith? Is your surname Griffith? I didn't even get on to the fact that there were glasses on the bar, so when something made a noise I thought something had just moved behind this bar until Phoebe screamed in my face that it was the glass. Look, there is no way. It flings back this way. Like, there's just no way. Subalit hindi pa dito natatapos ang kababalaghan na mangyayari sa kanila. Makalipas lamang ang ilang araw, dito naman ay may nakuhanan ng kanilang security camera mula sa hallway sa labas lamang ng room number 5 na hindi maipaliwanag ng mga My Haunted Hotel team kung ano at papaano nangyari ito. Panoorin ninyong mabuti. Shadow. Makikita sa video ang isang shadow figure na naglalakad mula sa bandang dulo ng hallway, makalipas lamang ang ilang sandali ay naglaho din ito na parang bula. Dito ay nagulat at natakot sina Harry, Brett at Danny sa kanilang nakita habang pinapanood nila ang CCTV security camera. Ang video namang ito ay nagmula sa Mexican ghost hunting channel na Ricky Velasquez. Isang gabi si Ricky ay nagpunta sa isang kinatatakutan at sinasabing isang haunted house na matatagpuan sa San Diego de Cuatero, Mexico. Ang kanyang pag-e-explore ay naka-livestream na pinapanood ng kanyang mga viewers. Sinasabi na ang history ng bahay na ito ay may malagim na nakaraan kaya naman ito ay lubhang kinatatakutan ng marami.
Maraming mga aparisyon ng iba't ibang nilalang ang pinatotohanan ng lahat ng sinumang mapunta sa bahay na ito. Marami rin ang nagsasabi na nakakakita sila ng isang misteryosong babae na lagi na lamang sumisilip mula sa bintana ng first floor. Nang magsimula na ang livestream na pag-iimbestiga ni Ricky, dito ay marami siyang naririnig na nakakakilabot na ingay mula sa loob ng bahay. Nang lumipas na ang mahigit kalahating oras ng kanyang pag-e-explore sa loob ng haunted house na ito, dito ay may nakakakilabot na pangyayari ang magaganap sa kanya. Panoorin ninyong mabuti. Ay, no más, me hizo sentir horrible. Horrible, horrible. Muchas gracias, Lupita González. Hola. Empiezo a sentir helado. Escucho. Oh, pansin niyo yun? May ano, dito, may dark, may anino. Balik ko ah. Ito. Balik natin isa pa. Empiezo a sentir helado. Escucho. Hola. Nasa likod mo na. Makikita sa video ang paglitaw ng isang nakakatakot na babae na nakatayo buhat sa kanyang likuran nang itutok niya ang camera habang ito ay naka-selfie mode. Dahil sa nakakakilabot na pangyayaring ito, ay agad lumabas ng bahay si Ricky dala ng kanyang takot. Dito rin ay nasaksihan ng kanyang mga viewers sa livestream ang nakakakilabot na pangyayaring ito kaya naman marami ang kinalibutan at natakot sa kanila. Sinasabi din na maaaring ang babaeng nakita sa likod ni Ricky ay siyang kaluluwa ng babaeng namatay sa lumang bahay na ito. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito kay Ricky? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa TikTok ay nagmula sa username na Haunted Wesley Manor. Ayon sa uploader, nagtrabaho siya bilang isang building maintenance man sa isang malaking department complex na sinasabing itinayo pa noong mga 1700s. Sinasabi na ang nasabing basement ng building ay naging apartment na may napakamurang upa kaya naman karamihan sa mga tumira dito ay mahihirap. Subalit matapos ang ilang taon, dito ay nagkaroon ng restoration at remodeling ang nasabing building kaya naman naiwang nakatiwangwang at bakante ang nasabing building. Ayon pa sa uploader, ang kanyang mga katrabaho pati na rin ang mga nakatira ng mga panahon na iyon ay palaging nakakaranas at nakakakita ng mga kababalaghan sa nasabing building. Dito rin ay maraming nagre-report sa mga autoridad na nakakarinig sila ng mga umiiyak, sumisigaw at tumatawa mula sa basement ng building. Dahil sa nakakakilabot na pangyayaring ito, ang uploader na ito kasama ang isa pang building maintenance man, ay laging nagsasagawa ng inspection sa basement upang maiwasan ang mga intruder na pumasok dito. Dito ay kanyang nai-record ang kanyang na-experience habang sila ay nagsasagawa ng inspection sa nasabing lugar. But it's taken me a little bit, but I'm starting to get there now. Now I'm feeling like, oh, okay, I know what I'm doing. Now I understand how the level up process goes. I get the rank up process. I'm getting the gear, you know, all that little stuff. Ayon sa kanyang mga viewers, naniniwala sila na ang nakikita at nagpaparamdam sa basement ay multo ng isang bata na hindi matahimik ang kaluluwa kaya ito natrap sa loob ng basement. Dito rin ay nagsuggest ang kanyang mga viewers na mag-iwan ng mga laruan sa basement na agad naman niyang ginawa. Panuorin ninyo ang susunod na mangyayari. Brought a little toy.
Hopefully the ghost likes it. I think it's a child. Hearing a lot of stuff down here. What? No! Makikita sa video ang biglang pag-turn on ng laruan na animoy may humawak dito na hindi nakikitang nilalang kaya ito nabuhay. Ayon pa sa uploader, matapos ang pangyayaring ito, ng mga sumunod na araw ay lalo silang nakaramdam ng kababalaghan sa nasabing basement. Dito rin ay nakakaramdam sila ng movement mula sa basement na ito. Isang araw, habang nagsasagawa muli siya ng inspection, dito ay may makukuhanan na nakakakilabot na pangyayari ang kanyang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang biglang pagdungaw ng isang bata mula Ito. Pero putla. sa pader ng building. Matapos itong mapanood ng kanyang mga viewers, marami ang naniniwala na ang batang nakuhanan niya ng camera ay ang multo ng bata na gumagala sa nasabing basement. Ang video namang ito na nagmula sa Reddit ng username na BrickWhimsy, na kung saan ay may nakuhanan nitong kababalaghan mula naman sa isang abandonadong ospital habang ito ay nag-e-explore sa loob nito. Nang kanyang kinukuhanan ng isang madilim na hallway, dito ay may nakakakilabot na mangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang kusang paghawi o paggalaw ng kurtina. Dito naman ay agad niyang pinuntahan ang lugar upang tingnan kung may tao ba dito na posibleng humila ng kurtina kaya ito gumalaw. Nang makita ng uploader ang nasabing lugar, dito ay wala naman siyang nakita na kahit sino o ano dito, kaya naman nagmadali siyang umalis dala ng kanyang takot. Dito ay maraming viewers at maging ang uploader ay nagtataka kung sino o ano ang nagpagalaw sa kurtina sa isang room na ito. Marami din ang natakot at nagsasabi na isang haunted hospital ang nasabing lugar. Sa ngayon ay wala pang update o follow-up video kung ano ang sumunod na nangyari sa kababalaghang nangyaring ito sa ospital. Nakatatapang walang ilaw. Hospital no? Dapat naka-ano siya, lahat naka-open yan. Ang video namang ito na trending ngayon sa TikTok ay nagmula sa username na elkukoy.tv, na kung saan, ang lalaking ito matapos dumating ng kanyang bahay sa kanyang pagpasok pa lamang ng pintuan, ay bigla na lamang may nakakatakot at nakakakilabot ang kanyang masasaksihan. Pagmasdan ninyong mabuti. Takot naman yung manika. Tumingin no? Something's not right. Something's not right. Okay. Relax. Oh. Ito. Patay manika. Makikita sa video na matapos niyang makapasok ng kanyang bahay, ay tumambad sa kanya ang isang manika na nakatayo at gumagalaw na pinaniniwalaan na napoposes o sinaniban ng aswang o masamang espiritu. Dala ng kanyang takot ay agad itong napatakbo papalabas ng bahay. Subalit nang makarating naman siya sa loob ng kanyang sasakyan, sa kanyang paglingon sa kanyang likuran, ay laking gulat niya na naroroon na pala sa likod na upuan, ang buhay na manika. Ang isa sa pinakakinatatakutan at haunted na hotel naman sa Las Vegas Hotel na Circus, ay papasukin at iimbestigahan ng kilala at sikat na paranormal investigator na Twin Paranormal. Dito ay kanilang papasukin ang sinasabing pinaka-nakakatakot na room ng hotel na tinatawag nilang Secret Room No. 666.
Nang dumating na sila sa loob nito, dito ay agad silang naka-receive ng message mula sa kanilang spirit box. It's a REM pod. Girl! Just said girl. Okay, we're getting right to this. Is that why the car was working earlier? Child, girl. It's a Barbie. Footsteps follow. Do you think somebody followed us into this? Ayon pa sa mga espiritu na kanilang nakontak, dito ay kanilang i-reveal ang kanilang mga sarili. Show! Dude, they're gonna show. Makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay nakarinig naman sila ng mga pagkatok. But over there. What? Yes. That's exactly what I just... That's what I just described. Oh my... Footsteps. Dito rin ay naka-receive sila ng direct message. Making sounds. Can you tell us what you are? Were you a human? Disembodied. Disembodied. Wait, I said what were you and it said disembodied. Matapos silang maka-receive ng mga message sa iba't ibang espiritu, dito ay nakaramdam ang isa sa kanila na hinawakan ng isang espiritu ang kanyang balikat. No. What? Dude, I felt something touched. No. Yes. What do we do? Guys, What should we do? leave. Watch me. Maya-maya pa, dito naman ay nakaramdam din si Cory na mahawakan din ng nasabing nilalang. Oh, okay. Calm down, Corey. I feel like I just got... Dicks. I feel like I just got... Did you just hear that? Dude. The last 6. The third 6. I'm gonna step out for a little bit. Dito ay makakarinig muli sila ng mga pagkatok sa lugar. Sinabihan naman ni Cory ang mga espiritu na makipag-communicate sa kanila sa pamamagitan ng isang Barbie car. Pagmasdan ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Vehicle! Dude. Sa kanilang pagpapatuloy na pakikipag-usap sa espiritu, ay ito naman ang kanilang narinig. Is there somebody in the next room over? I'm in the corner. I'm in the corner. What corner? In this room or the other? Dito naman ay narinig nila ang kahol ng isang aso. Dog bark. Don't say that. Why? We're on the 6th floor, dog. Dog, it was as clear as day. Just... It was a high-pitched bark. It wasn't even like a deep... Matapos ang nakakakilabot na karanasan ng grupo, dito ay nagpasya na silang lisanin ang lugar, dala na rin ang kanilang matinding takot. Maraming salamat sa panonood. So hanggang dito na mga par. Salamat sa panonood.